Mahigit 100 flights sa NAIA ang kanselado ngayong araw. Karamihan diyan pa Taiwan, kung saan inaasahang tutumbukin ng super bagyong Karina. Live mula sa NAIA, nakatutok si Mav Gonzalez. Mav. Emil, stranded pa rin ang maraming pasahero dito sa NAIA Terminal 3 dahil sa sama ng panahon. Kabilang dun sa mga na-stranded dito sa NAIA ay isang OFW na uuwi dapat ng Pagadian pero nakansela yung flight at hindi niya maribook agad. Meron din namang isa na nakabakasyon dapat pero naka-camp out ngayon dito dahil hindi makauwi dahil sa baha. Sa huling flight advisory ng Manila International Airport Authority o MIA, 114 flights ang kanselado sa iba't ibang NAIA terminals dahil sa masamang panahon. Magkasamang domestic at international flights na ito ng Philippine Airlines, PAL Express, Cebgo, Cebu Pacific, KLM Royal Dutch Airlines at Eva Air. Isinara ang NAIA Terminal 4 kanina dahil sa baha. Puro pa Taipei, Taiwan at pabalik ang apektadong international flights. Isang flight naman mula sa Danang, Vietnam ang na-divert pa Clark Airport. Tinutulungan na raw ng Department of Migrant Workers ang mga OFW na hindi nakalipad pa Taiwan. Sabi pa ng DMW, mas marami yung OFW na stranded dahil nakansela ang mga connecting domestic flight nila pauwi sa kani-kanilang probinsya. Sakto naman ang pagbubukas ng OFW lounge na ito sa NAIA 3 nito lamang Biyernes. May libreng pagkain, inumin at charging area para sa OFWs kaya hindi na uuubos ang tao sa loob. Narito ang pahayag ng ilang nakausap natin. Dito ako natulog kagabi, tapos ngayon ulit na naman. Sana matuloy na yung ko bukas, flight. Kasi kailangan talaga eh. Malakas yung ulan, yung aeroplano. Pag ganito, turbulence ng turbulence. Eh paano ho yan ngayon, sir, hindi kayo makauwi? Hindi, baka dito na tulog. Not possible na makadaan sa akin. Kaya sabi ng susundo sa akin, mag-stay mo. Assisted naman sila lahat, ma'am, not only here sa lounge but also OWA. We already notified our migrant workers offices and our welfare officers, yung OWA offices natin sa Taiwan. And they're actually assisting din yung mga stranded doon sa end nila. Of course, helping kung kakailanganin nila ng monitoring slip o kung kakailanganin nila ng something na maipe-present sa mga employer nila. Emil, kanina pang hapon maayos na ang lagay ng panahon dito sa bandang NAIA Terminal 3. Magandang balita naman dahil wala nang nadagdag na cancelled flights. Emil? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Ikutan naman natin ang Maynila kung saan ilang bata at senior ang nasagip mula sa baha. Pero ang ilang military truck na magre-rescue rin, tumirik. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Atom, dito po sa syudad ng Maynila ay ilang lugar ang binaha at meron ding mga lugar sa baybayin na kailangan ilikas yung mga residente. Kasama po dyan yung Parola, Baseco, Isla Puting Bato at yung pinuntahan ko, yung Dangka dito sa Maynila. Kasama po ang Manila LGU Rescue Team at ang PNP ay pinasok namin ang barangay 598 sa Dangka, Old Santa Mesa sa Manila. Kabilang sa na-rescue ang pamilya Lienzo na may senior citizen at 3 bata. Ayon sa pamilya, pagitan ng 6 to 7 ng umaga, pumasok ang tubig sa kanilang bahay mula sa umapaw na San Juan River na malapit lang sa kanila. Inuna raw nilang isalba ang kanilang gamit sa unang palapag ng kanilang bahay kung kaya hindi na agad sila nakalikas at dahil lumubog na yung ground floor nila, hindi na raw sila makalabas ng bahay kaya kailangan nila ng rescue. Ilang sasakyan ang hindi na naisalba mula po sa baha at tulong-tulong naman ang ilan na maisalba ang mga motorsiklo. Pansin namin na sunod-sunod yung buhos ng ulan, pati yung tubig po sa baha po sa bahay. Kaya naisip ko po na ilikas na sila, sakto po dumating po kayo. Sa lugar na ito, medyo mahirap pong pakiusapan yung ating pong mga kababayan dito sa Damka. Kaya nga ho naglibot kami habang medyo maliwanag pa. Kasi sabi nga namin, mahirap na mag-rescue mamayang gabi. Pinapatay ko muna po yung ilaw, nakiusap po tayo sa Meralco na patayin yung ilaw para ho wala ho tayong mas maging malaking problema dito.
Sinubukan din po naming dumaan sa F. Blumentritt sa Barangay Kabayanan, San Juan City, pero hindi na nadaanan ito ng aming sasakyan dahil hanggang dibdib ang tubig at kailangan na rin pong i-rescue ang ilang residente. Sa Santa Mesa, Manila naman ay nasaksihan namin ang pag-rescue sa ilang residente mula sa second floor ng kanilang bahay. Isang military truck din po ang nagtangkading mag-rescue pero tumirik po ito doon sa lugar dahil may kataasan na rin ang tubig. Sa ngayon, Atom, itong kinalalagyan ko ngayon, ito yung Araneta Avenue malapit sa panulukan ng Aurora. Kung yung makikita po, parang ilog na po, no? At ayon sa mga residente rito, ay mga ilang oras pa ang kanilang iintayin para bumaba ito at ang iba na nga po ay sumasakay na doon sa mga makeshift na balsa para makauwi sa kanilang mga bahay. Ayon po sa Manila LGU ay nasa halos 13,000 na katao o 2,700 families ang nasa iba't ibang evacuation centers dito sa syudad ng Maynila. Atom? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Binaharin po maging ang ilang bahagi ng EDSA sa Quezon City. Stranded na rin po ang mga sasakyan kaya ang mga commuter sumuong na sa abot dibdib na baha. At live mula roon, nakatutok si Maki Pulido. Maki? Alam mo, Connie, mula alas 8 ng umaga kanina ay talagang tigil ang traffic sa bahagi ng EDSA dito sa may Muñoz Market, Quezon City. So tigil yung traffic on both sides. Southbound o yung papunta ng Makati at northbound o yung papunta ng Caloocan. Pero pagpatak ng alas 6 ng gabi ay nagsimula na gumalaw yung traffic. Na unang gumalaw yung southbound, yung papuntang Makati dahil may mga nagtangka na, humupa na yung tubig ng bahagya. So may mga nagtangka na una munang gumalaw yung mga bus at yung mga truck at nung mas bumaba pa ay sumunod na maging yung mga sasakyan. Pagkatapos ng siguro mga 20 minutes ay sumunod na yung northbound lane, yan yung papunta ng Caloocan. At sa ngayon, sa makikita ninyo sa inyong mga screen, ay talagang maluwag naman na yung daloy ng traffic dito sa may bahagi ng Muñoz Market. Ang sinasabi kasi kanina ng MMDA, yung baha umabot ng 27 inches sa pagitan nito ng Muñoz at Balintawak. Tigil yung mga bus, kaya madami sa mga commuter ang naglakad na lang. Nako, kawawa talaga yung mga commuters na napilitang maglakad, dahil sumuong yung mga commuters sa baha. Minsan, habang napakalakas pa ng buhos ng ulan. Ang sabi ng ilan sa mga nakausap natin, para talagang susuong na sila para makarating sa kanilang destinasyon, kaya napilitan na sila, Pwede rin naman sa Center Island dumaan, pero mahirap din kasi maputik yung daraanan. May puntong hanggang bewang yung baha, may mga sumuong pa rin para makapasok dahil arawan yung sweldo. Kinausap din natin yung mga nakasakay sa mga stranded na mga sasakyan. Yung isang delivery van, sabi ko nga kaninang alas 8 pa ng umaga, naipit sa traffic, pauwi na sana sila ng Bulacan. Wala naman daw magawa kundi hintayin humupa yung baha sa EDSA. So, hindi naman kalayuan mula dito sa kinakatayuan natin, Connie, ay nagbaha rin sa may Del Monte Avenue. Wala ring makadaan na sasakyan kanina, abot hanggang dibdib yung tubig. Tuloy yung pagpasok ng mga rescue boats at yung mga rescue teams na ito ay combination ng mga taga Philippine National Police pati ng Bureau of Fire Protection. So ang pinapasok kasi nila ay yung sa may West Riverside Street kung saan abot na halos hanggang sa ikalawang palapag yung tubig. So yun yung mga ni-rescue na mga residente sa bahagi na yon. So sabi nung ibang nakalikas o yung mga nakausap natin na nakalikas, akala kasi nila titigil na yung buhos ng malakas na ulan kaya't hindi muna sila lumikas. Pero habang tumatagal, sige, malakas pa rin yung buhos at patuloy yung pagtaas ng tubig kaya inabutan na sila at naghintay ng rescue. So pakinggan lang natin yung mga pahayag ng ilan sa mga nakausap natin ngayong araw, Connie. Malalim doon yung tubig, ma'am. Gano'ng kalalim? Yung hanggang dito. Kasi galing ako po sa Baysa, naglalakad lang ako. Bakit sinuong nyo pa rin? Bawal kasi mag-absent. Tiyaga lang po, gano'n, kahit ano. Ano ba mangyayari pag di kayo pumasok ngayon? So, walang panggastos. Langoy ko na nga sila lahat. Nire-rescue ko para hindi sila malunod. Anong oras kayo nagsimulang ma-stranded? Alas 8 pa po kami dito Hanggang ngayon, di pa rin po kami makaalis.
malaundoy na eh. Umabot na, isang dangkal na lang kami ng duy eh. Ngayon naman, mga 3 pa. At yan ang latest, Connie, mula dito sa bahagi ng EDSA, Muñoz, Quezon City. Connie? Maraming salamat, Maki Polido. Hindi na naman nakatakas sa baha ang bahagi ng University Belt sa Maynila. Ang ilang malapit doon na naghihintay sa paghupa ng tubig, may tila beach party. Live mula sa Espanya Boulevard, nakatutok si Rafi Tima. Rafi. Atom, nandito nga tayo ngayon sa Espanya na lubog sa baha mula pa kaninang umaga. Kaya yung mga commuters na dumadaan dito karaniwan ay naglalakad na lamang. Dito naman sa aking likuran ay makikita yung mga may barge na maliliit na nag-ferry ng mga pasero for a fee. Yun ay naging trabaho nila sa buong maghapon dahil nga sa baha dito sa may Espanya Boulevard. Kanina naman ay nakunan ko sa pamamagitan ng drone ang kahabaan ng Espanya na ngayon na lang ulit nalubog sa baha. Kaya ito yung nilalakad ng mga commuters mula sa Quiapo na wala ng masakyan patungo sa direksyon ng Mabuhay Rotonda at Quezon City. Nakunan din natin ang bahagi ng Quezon Boulevard at kitang-kitang lubog sa baha ang kalsada. Ang mga sasakyan nasa tulay na lang sa Recto Avenue dahil buong paligid ng Quiapo ay lubog na sa baha. Dahil mataas ang tubig, sa gitnang bahagi na ng Espanya naglalakad ang mga commuter. Ang ilan sa kanila, ilang oras na raw naglalakad dahil walang masakyan. Ang iba naman, palipat-lipat ng masasakyan kapag hindi na kinakaya. Sa Santa Cruz, Manila, ganito rin ang sitwasyon. Halos lahat ng mga kalye lubog sa baha. Pero sa Quiricada Street, tila may beach party. Sinamantala daw nilang pagkakataon para magsaya habang nakamonitor kung tataas pa ba ang baha o hindi. Mas mainam na raw ito kaysa magmukbok sila sa kanilang mga bahay na pinasok na rin ng tubig. Pero marami sa ating mga nadaanan kanina hindi nagawang magsaya dahil sa kalbaryong kinakaharap dahil sa baha. Narito ang pahayag ng ilan nating mga nakausap. Mula pa kami ng kahapon, naglakad kayo papunta rito, apakalalim. Ayun po, mahirap din po pala yung dito sa Maynila na pag may bagyo po, mabaha ng gantong kalaki. Hindi po tulad sa probinsya. Mahirap pag ganito lagi. Dapat may sa drainage po. Kailangan magtapon tayo ng basura ng mga ayos. Atom, ngayon at halos wala ng mga commuters na naglalakad dito, ay marami pa rin tayong nakikita mga naglalakad na patawid-tawid dito sa may binahang bahagi ng Espanya, pero sila ay naghahanap ng pagkain. Karamihan kasi ng mga establishmento rito ay sarado kung kailangan mong lumabas ng iyong bahay at maglakad sa baha para makahanap ng pagkain. Yan pa rin ang latest mula dito sa Espanya. Atom? Maraming salamat, Rafi Tima. Mabilis pong kumilos ang ating GMA Kapuso Foundation para maghatid ng tulong sa mga kababayan po nating nasalanta ng mga malawakang pagbaha. Namahagi ng relief goods at pagkain ng GMA Kapuso Foundation sa mga apektadong residente malapit po sa Holy Family Parish Church sa Quezon City. Kahit na walang kuryente, nagsagawa po ang foundation ng feeding program at namigay ng relief goods sa Diosdado Macapagal Elementary School kung saan lumikas ang mga residente sa barangay Tatalon. Bukas, mamamahagi pa rin po ang foundation ng tulong sa iba pang mga apektadong lugar. Sa mga nais pong tumulong, maaari pong magdeposito sa aming mga bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin pong online via GCash, Shopee, Lazada at Metrobank credit card. Naghatid din po ng tulong ang GMA Kapuso Foundation sa Maguindanao del Sur kung saan ilang residente po ang wala ng matuluyan kundi kalsada dahil sa pagbaha. Sa barangay Inugug sa Pagalungan, Maguindanao del Sur, dulot ng habagat. Kami po ay nagiging catch basin po ng lahat ng tubig na nagagaling sa bulubundukin ng Bukidnon. Pero uulan sa bahagi ng Bukidnon ay talagang babahain kami dito. Pero halos 2 linggo na ang nakalipas, lubog pa rin ngayon sa baha ang lugar. Puno rin ng tubig at putik ang kanilang evacuation center. Nagtitiis na lang tuloy ang mga residente na manirahan sa mataas na bahagi ng kalsada, gaya ng pamilya ni Zanaida na abot binti ang tubig sa kanilang bahay. Ngayon lang kami nakaranas ng tubig na malaki. Tapos yung mga anak ko, sobrang takot. Yung mga
gamit namin walang walang naisalba po. Kaya sa ilalim ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation, katuwang ang 90th Infantry Battalion ng Philippine Army, nagtungo tayo sa Barangay Inubog para maghatid ng relief goods sa mga apektado ng pagbaha sa lugar. Isa po kami po isa po sa nag-repack po ng mga goods. During po the distribution po, nag-provide po kami ng manpower po and as well as the vehicle po. Bali, tinransport po natin yung mga relief goods. Ngayon lang po kami nakatanggap ng tulong. Maraming salamat po sa tulong ng GMA, ma'am. Sa mga nais magpaabot ng tulong, maaaring magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lubilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Metrobank credit cards. Update po tayo sa Araneta Avenue bukod sa stranded na bus na iniulat natin kanina, maghapon ang pag-rescue sa mga residente kabilang ang isang nanganak habang baha. Live mula roon nakatutok si Ivan Mayrina. Ivan. Ato mga kapuso, mabilis na update dito sa Araneta Avenue, kanto halos ng Quezon Avenue. Sa nakalipas na isang oras o higit isang oras ay tumigil po ang pagulan at sa ngayon ay nakakapansin tayo na bahagya ng humuhupa ang pagbaha dito sa Araneta Avenue. Yun nga lang, brownout po ngayon dito dahil pinatay muna ang kuryente dahil nga marami mga kabahayan dito ang lubog sa baha at hindi pa rin madaanan itong bahagi ito ng Araneta Avenue. At dahil nga po sa walang tigil na pagulan mula pa kagabi hanggang sa buong maghapon ay isinara po ang north ramp ng Skyway. Tulad ng ito, medyo madilim na dito, hindi na natin maipakita pero sarado pa rin po ang north ramp ng Skyway. At ayon sa mga residenteng nakausap natin, kahit yung mga dekada na naninirahan dito, sinasabi nila na isa marahil ito sa pinakamatinding pagbahang nakita nila dito sa kanilang lugar sa Araneta Avenue. At alam mo naman tayo, Atom, itong mga pagbaha ay sinusukat natin sa parte ng ating mga katawan. Abot tuhod, abot bewang, abot leeg. Pero ito mga taga rito, ang sukat na nila ngayon, 2 tao o di kay kalahating poste ang taas ng baha. At bukod sa baha, may malakas din pong current o yung agos ng tubig. At yan ang naging hamon kanina nang i-rescue ang 18 anyos na nanay na si Micaela Bravo na inabutan ng panganganak bago mag-alas 10 ng umaga, kasagsagan ng pagtaas ng baha dito. At inabot ng ilang oras bago na-rescue itong si Micaela dahil nga kinailangan mo na siyang ilagay sa spine board. At sa ngayon naman po, ang mabuting balita ay naidala na si Micaela at ang kanyang baby boy sa East Avenue Medical Center at ligtas na po sila pareho. Samantala sa kasalukuyan nga po ay nagpapatuloy pa ang search and rescue operations. Wala namang search operations dahil wala namang, all accounted for, wala naman tayong nakukuhang ulat na may mga reported missing, pero patuloy po ang hiling para sa rescue sa ilang mga taga rito dahil marami po, lalo na doon sa pinakamalalim na punto ay umaabot ng hanggang 15 talampakan ang lalim ng baha at umaabot na halos daw sa ilang mga bahay sa kanilang mga third floor, ikatlong palapag. At yan ang latest mula sa Araneta Avenue para sa GMA Integrated News. Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Pinagdikit-dikit na ref ang ginamit na bangka. Sa gitna po yan ng lampas taong baha sa isang barangay sa Quezon City. May gumamit din ng batya para masagip ang isang aso. Nakatutok si Von Aquino. Nagpasaklolo na nitong umaga ang ilang residente sa Barangay Katipunan, Quezon City matapos tumaas ng hanggang lampas tao ang baha sa kanilang lugar. Ang mga residenteng ito ginawang balsa ang pinagdikit-dikit na refrigerator habang hinihila ng isa pa nilang kasamahan. Mga piraso ng kahoy naman ang ginawang pansagwa ng rescue boat na ito na sumaklolo sa iba pang residente. Sabi ng barangay kahapon at kaninang madaling araw pa raw nila pinakiusapan ng mga residente na magsilikas na pero hindi raw nakinig ang iba. Hindi nila ine-expect na ganito mangyayaring ulan. Maraming natira doon sa may baba na hindi na kayang i-rescue kasi yung current ng tubig halos papunta na sa ilog. Eh yung mga pamilyang iba, nandun pa. 2:30 ngayong hapon, napakalakas pa rin ang ulan dito sa Quezon City, partikular dito sa Barangay Katipunan. Makikita natin yung tubig mula sa ilog ay lumalabas na mula rito sa isang bahay. At ayon sa barangay, napakahirap pa rin
nung pag-rescue dahil hanggang sa ngayon ay meron pa rin daw mga residente na natrap dun sa kanilang mga bahay malapit sa ilog. Bukod sa mga bangka, kailangan din daw nila ng mga bihasang rescuers sa mga lugar na malakas ang current. May inabutan kaming ginang na nag-aabang sa pagbabalik ng kanyang mister at anak na sumubok daw na i-rescue ang kanilang kamag-anak sa Manga Street. Sino yung inaabangan nyo dito? Yung asawa ko po, tsaka yung anak ko, tsaka yung kapatid ko, asawa ng kapatid ko. Bakit ano pong nangyari? Na-trap po sila doon sa tabi ng ilog, sa may Manga Street. Inaantay din namin na may mag-rescue doon. Ikontak po ako sa kanila, nandun daw sila sa bubong. Katabi ng barangay Katipunan ng San Juan River na umapaw na. Sa katabing barangay San Antonio, gumamit ng batya ang residente para isalba ang ginang na ito at isang aso. Lubog na rin ang mga nakaparadang sasakyan pero ang isang ito, iniahon pa ng mga residente. Sa katabing barangay Paraiso, lubog na rin ang mga bahay. Lumangoy rin ang mga rescuers sa baha at naisalba pang isang aso. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Bilang naman sa mga na-rescue sa Malabon ng isang manganganak na isinakay pa ng bangka. Sa Navotas naman, abot bubong ang baha sa ilang lugar matapos umapaw ang Tulyacan River. Nakatutok si Salima, Refran. Naging dagat ang bahaging ito ng Mel Lopez Boulevard, bahagi ng C3 papasok ng Navotas. Ang baha, abot baywang at hita kaya ang mga naglalaki ang truck lang ang nakararaan. Ilang commuter ang naglakas loob na lang na sumabit sa mga truck para lang makadaan sa tubig. Ang mga bata, di alintana ang dumi ng baha, pati na ang peligro ng dumara ang mga truck. Umapaw na ang Tulyacan River, abot bubong na ang tubig at ilang sasakyan ang nalubog sa baha. Mataas rin ang tubig sa M. Naval papuntang City Hall at Governor Pascual. Ayon kay Navotas Mayor John Ray Tiangco, lahat ng kadalang 18 barangay ay apektado ng pagbaha. Bago pa kasi ang mga pag-ulan, problema na ang baha sa Navotas dahil sa nasirang navigational gate o floodgate sa Navotas noong isang buwan. Bukod sa malakas na ulan, nakaranas rin ng high tide ng lungsod na aabot sa 2 metro kaninang tanghali. Kahapon pa nag-utos ng preemptive evacuation pero meron raw mga hindi agad lumikas kaya nagsasagawa ng rescue operations sa barangay Tanza 1 at 2 at may San Jose na abot leeg na raw ang tubig. Magandang araw mga kapuso, alas 5 na ng hapon at natawid na natin yung Mel Lopez Boulevard at nakapasok na tayo dito sa bahagi ng Arten at tayo ay nandito na sa mismong Navotas City. Itong Arten, baha pa rin yung kalakhang bahagi nito. At dun sa may bandang dulo, sabi sa atin, abot bewang pa raw yung tubig dyan. Kanina may nakita tayo ng mga military truck, maski sila na malalaki na mga sasakyan, nagdahan pa po doon sa side. Ayan, dito na po sa gilid na ito, makikita ninyo, maski po yung mga looban ng mga kalsada, pinasok na rin po ng tubig. Kuya, kausapin natin isang residente. Sir, kamusta po itong pagbahang ito? Medyo malala po ba? Ngayon lang po ba nangyari? Malala po, sobrang ngayon lang po nangyari. Marami na pong matataas ang malalaking bagyo. Ngayon lang nangyari, sa Undoy di nangyari ito. Ito. Ako mula dito ako lumaki, wala pa lang. Ngayon lang nangyari sa amin ito. Hindi po talaga binabaha dyan? Hindi po. Grabe po ngayon dahil even before the typhoon, as you know, nasira po yung navigational gate po natin. So even before the high tide, may tubig na hanggang lumaki. Pero ngayon, nahihirapan siyang bumaba kahit umaandar lahat ng pumping stations po natin. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Emil Sumangil. Ako naman po si Connie Sison para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Ato Maraulio. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.